kayo? Salamat sa Diyos dahil ako ay nasa mabuting kalagayan. At mas mabuti dahil ngayon ay oras na para sa ating online class. Welcome sa ating klase ngayon. Itaas ang iyong kamay kung naranasan mo na magkaroon ng maliit na bato sa loob ng iyong sapatos at hindi ka mapakali hanggang sa maalis mo ito. Naiisip ko kung gaano ito nakakaabala sa iyo, di ba? Ito'y nangyari din sa akin. Naranasan mo na bang sumuway sa iyong mga magulang at hindi ka mapakali hanggat hindi ka humihingi ng tawad? Noong nakaraang linggo, natutunan natin na ang takot sa Diyos ang ating tagapag-alaga dahil pinoprotektahan tayo nito para hindi malayo sa Diyos at sa tamang daan. Ang takot ay nagdadala sa atin sa totoong pagsisisi at sa ganitong pag-uugali ay mas lalo tayong napapalapit sa Panginoong Hesus. Ang isang bata na may takot sa Diyos kapag gumawa siya ng isang bagay na hindi niya dapat ginawa, hindi siya magiging komportable at gugustuhin niyang ayusin ang sitwasyon. Para siyang may bato sa kanyang sapatos. At hanggang hindi ito maalis, ito ay magbibigay ng abala o gugulo sa kanya. Kapag tayo ay may takot sa Diyos at gumawa tayo ng mali, kahit maliit pa na pagkakamali, ay para itong bato sa ating sapatos. Hindi tayo magiging komportable hanggat hindi natin naaayos ang sitwasyon. Naalala mo ba ang talinghaga na natutunan natin tungkol sa dalawang anak na lalaki? Ano ang pagkakaiba ng magkapatid? Opo, ang takot. Dahil sinabi ng isa na hindi siya pupunta, pero sa huli, siya ay pumunta. At ang isa, sinabi niya na siya ay pupunta, pero sa huli ay hindi siya pumunta. Kaya naman, ang isa na nagsabi na hindi siya pupunta ay nagsisi at umaksyon ng naiiba. At ipinakita niya ang pagkakaroon ng takot sa kanyang ama. Kaya siya ay pumunta. Kaya naman, habang hindi niya itinutuwid ang kanyang sarili, siya ay hindi komportable at hindi mapakali sa sitwasyong ito. At dahil sa takot, ay nagsisi siya at ginawa ang tama. Pero kung hindi niya itinutuwid ang kanyang sarili at naisip na normal na hindi sumunod kung minsan, hinahayaan niyang unti-unting maglaho ang takot sa kanyang sarili at sa huli, siya ay mapalayo sa Diyos. Nangyari din ito sa atin, tama ba? Alam mo ba na maraming bata na nagsimula ng maganda sa kanilang paglalakbay kasama si Jesus? Ngunit unti-unti nawawala ang kanilang takot at pagkatapos ay nakikita na nila na normal ang paggawa ng mali. Hindi ito maaaring mangyari. O sa tingin mo, dahil nabasa na ni teacher sa CBC ang verse, hindi mo na kailangan kabisaduhin ito sa bahay, hindi ba? Hindi. Mali iyon. Mabubura mo ang pagkatakot sa Diyos sa paggawa ng mga bagay na ito. Dahil ang takot sa Diyos ay nawawala kapag hindi tayo nagbabantay sa maliliit na aksyon na hindi natin namamalayan. Ano ang halaga ng pagsisimula ng maayos? Ngunit hindi naman tayo sumusunod hanggang sa wakas. Isipin mo na lang, para nagsasanay ka ng husto para sa isang kompetisyon. Sinimulan mo ito ng maayos at nakaramdam ka ng takot sa kalagitnaan ng laro at sumuko. Nagpapakita ba ito ng lakas o tapang o kahinaan? Kaya nga ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang bagay. Kaya huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpala ang nakalaan para sa inyo.
Ito ay nakasulat sa libro ng Hebreo, chapter 10, verse 35. Ang batang may takot sa Diyos ay matapang dahil hindi siya natatakot na tumanggi sa lahat ng mali. Hindi siya natatakot na tumanggi sa kanyang sariling mga kagustuhan, sa kanyang puso. Hindi siya natatakot na humindi sa lahat ng bagay na maglalayo sa kanya sa tamang landas. Siya ay may lakas na ipagpatuloy ang paggawa ng kung ano ang nakakabugod sa Diyos. Ang lakas na magpatuloy na labanan ang mundo patungo sa kaharian ng Diyos. Siya ay may lakas na itama agad ang kanyang mga pagkakamali. May lakas at tapang ka ba na magpatuloy na gawin ito? Kaya, hilingin sa Diyos ngayon sa pamamagitan ng panalangin na punuin ka ng pagkatakot sa Kanya. Ipikit mo ang iyong mga mata, ginagaya ang iyong mga kamay sa iyong puso at kausapin natin ang Diyos. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, kami po ay lumalapit sa iyong dakilang presensya para hingiin, Panginoong Diyos, at punuin kami ng takot mula sa iyo. Panginoong Diyos, natutunan namin na kapag meron kaming takot sa loob namin, ito, Panginoong Diyos, ang napoprotekta sa amin na lumayo sa kasalanan, lumayo sa masama, at lumayo sa sarili naming kagustuhan. Kaya ngayong Panginoong Diyos, kami po ay nandito at hinihiling, Panginoon, na punuin mo po kami ng takot sa iyo, Panginoong Diyos, na sa gayon hindi kami makagawa ng pagkakamali. At kung meron man kami mga pagkakamali ay maayos namin ito kaagad at magawa kung ano yung tama at nakakalugod para sa iyo. Panginoong Diyos, sinusuko namin yung aming buong buhay sa iyong kamay. Ito po yung aming munting panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon, upang tapusin ang ating aralin, tayo ay magsasanay. Sa inyong tahanan, kumuha ka ng isang papel. At sa isang parte nito ay gumuhit o sumulat ng isang sitwasyon na nagbigay ng takot sa iyo. At sa kabilang parte naman ay isang matapang na aksyon na ginawa mo. Dito na nagtatapos ang ating klase ngayon. Pero magpatuloy na matuto, magtiyaga sa pananampalatayang ito. Magkita-kita tayo sa susunod na klase. Paalam mga kaibigan ko! Pagpalain kayo ng Diyos!